sabi ng Muslim. Paki-off po ng radyo, huwag lang po magpatugtog ng music na makakasira sa aking relihiyon dahil noong panahon ni Muhammad, wala pa pong music. Pinatay ng driver ang radyo at pinahinto ang taxi. Sabi ng Muslim, "Oh, bakit ka huminto?" Sabi ng driver, "Bumaba ka diyan, alis na. Kasi noong panahon ng propeta, wala pang mga sasakyan. Maghintay ka diyan ng kamel." Natawa ka ba sa kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa No Effect Stories. Maraming salamat. Here's some tips. Para hindi malas sa New Year. Huwag maghanda ng bilog na prutas. Baka gumolong palayo ang swerte. Huwag din maghanda ng ice cream. Para hindi matunaw ang swerte. Huwag maghanda ng 4 na paa, tulad ng baboy, baka at kambing. Kasi, baka tumakbo palayo ang swerte. Huwag din maghanda ng isda, alimango at iba pang lamang dagat. Baka malunod ang swerte. Huwag din maghanda na may pakpak tulad ng manok at pabo. Baka lumipad ang swerte. At ang panghuli, huwag kalimutan mag-follow sa No Effect Stories. Baka swertehin ka. Baka lang naman. Para sigurado pasok ang swerte sa 2024. Huwag na maghanda para hindi maubos ang pera mo. Maraming salamat, and Happy New Year! Funny short story. Isang araw, may isang babaeng guro at 2 lalaki. Ang driver at si Kevin nasa jeep, nawalan ng kontrol ang sinasakyan nila jeep kaya nahulog sila sa bangin. Nung nagkamalay ang tatlo, nakatayo na si San Pedro at si Satanas sa gilid sa harap nila. Sabi ni Satanas, "Dahil napupuno na ang langit, napagkasunduan namin ni San Pedro na limitahan na lang ang papasok dito. Kung sino man, sa inyo ang makapagtatanong na hindi ko masagutan ng tama, yun, ang karapat-dapat makapasok sa langit. Kung masagot ko diretso kayo sa impyerno, sinong gustong mauna?" Naunang sumagot ang driver. Ako muna. "Ano ang tanong mo?" Anong araw ako unang nag-drive? Nag-isip ng kunti si Satanas at nasagat niya agad ito. August 2, 1991. Nagliyab ng apoy at biglang nawala ang driver. Sumunod naman, ang guro. Ako naman. Nagbigay ng isang napakahabang problem sa math na sagutan din ito ng tama ni Satanas kaya napunta na rin siya sa impyerno. At ang panghuli, si Kevin. "Ikaw naman, Kevin." Okay, sige. Kumuha ka ng upuan at butasan mo ng 7 butas. "Aba, inutusan pa ako, pero sige dahil naiintriga ko sa pinapagawa mo." Kumuha si Satanas ng upuan at nilagyan ng 7 butas. Umupo si Kevin at umutot sa upuan. Ang tanong ko sa'yo, saan butas ako umutot? Pinagpawisan si Satanas at napaisip. Sa ika-6 na butas." Mali, edi sa butas ng puwet ko tama. Ngumiti si San Pedro at ang sabi niya kay Kevin. Welcome to heaven, Kevin. Tumingin si Kevin kay Satanas at sinabi, Mindset ba? Mindset. "Natawa ka ba sa kwento? Kung yes, mag-follow ka na sa No Effect Stories. Maraming salamat." Pahiwagang sandali ng Pasko, pansimula sa isang nakakapagpalamig na eksena ng isang magandang dekorasyon ng Christmas tree na may mga kumikinang na ilaw at mga palamuti. Pagdagdag ng kaunting malambot na background music upang magbigay ng magandang ambience ng Kapaskuhan. Ipakita ang isang time-lapse ng proseso ng pagbabalot ng mga regalo ng Pasko na may mga kulay na papel na pambalot, ribbons at mga bow. Maaari kang magdagdag ng mga nakakatuwang caption tulad ng tulong ni Santa o naghahanda para sa pagbibigay ng mga regalo. Ikuha ng mga eksena ang kasiyahan at excitement ng pagbubukas ng mga regalo sa umaga ng Pasko. Kuhanan ng mga reaksyon ng iyong mga mahal sa buhay habang binubuklat nila ang mga regalo. Siguraduhin makuha na ng mga nakakapukaw ng puso na ngiti at expressions ng pasasalamat. Isama ang isang clip ng masarap na handa sa hapag ng Pasko, ipakita ang mga nakakatakam na butaya at mga panghimagas. Maaari kang magdagdag ng mga text overlay na may mga caption tulad ng kasalo ang mga mahal sa buhay o nagpapakasasarap sa mga kasiyahan ng Kapaskuhan. Huwag kalimutan na isama ang mga eksena ng mga dekorasyon ng Pasko sa iyong tahanan o lugar. Ipakita ang magagandang ilaw, wreaths at mga palamuti na nagpapaganda sa panahon ng Kapaskuhan. Tapusin ang video sa isang pusong mensahe at nagpapahayag ng pasasalamat para sa kasiyahan at pagmamahal na ibinahagi sa panahon ng Pasko. Pagdagdag ng caption tulad ng nagmamalasakit na maligayang Pasko at manigong bagong taon. Tandaan na magdagdag ng kaunting masayang at kapaskuhan na musika upang mapahusay ang kabuoang karanasan. Mga tunog ng ihi. Ano ang tunog ng ihi ng dalaga? Sagot, I wish, I wish, I wish. Ano ang tunog ng ihi ng misis? Sagot, always, always, always. Ano ang tunog ng ihi ng byuda? Sagot, I miss,
I miss ano ang tunog ng ihi ng matandang dalaga? Sagot, buwisit, buwisit, buwisit. Natawa ka ba? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Namatay si Tutoy at napunta sa langit. Di kalaunan nagkita sila ni San Pedro at kanya itong binati. San Pedro, langit po ba ito? Oo, Tutoy. Kilala niyo rin po ako? Abay syempre naman. Kung gayon, patay na po ako. Tutoy, pumanaw ka na. Ngayon, samahan mo ko at ililibot na lang kita upang makita mo ang loob ng palasyo. At nilibot na nga ni na Tutoy at San Pedro ang buong palasyo. Habang naglalakad ay napapansin ni Tutoy na may mga electric fan sa bawat gilid at sulok. Maging sa kisame ay meron din. Kakulay din ito ang bawat bansa ngunit wala itong alam si Tutoy kaya't siya ay nagtanong. San Pedro, ano tong mga electric fan? Bakit ang dami tapos kakulay pa ng ibang bansa? Yan mga electric fan na yan ay sumisimbolo kung gaano kalakas ang korupsyon sa bansa. Naunawaan na ni Tutoy kung bakit ang bawat electric fan ay kakulay ng bawat bansa. Kadalasan may katamtamang ikot ang ibang electric fan at ang iba ay mahina ang ikot. Nagtataka si Tutoy, bakit hindi niya nakikita ang electric fan ng Pilipinas? San Pedro, nagtataka po ako, bakit parang wala yung sa Pilipinas? Yun ba? Nasa kwarto ko. Napakalakas kasi ng ikot kaya ginagamit ko ron. Natawa ka ba sa kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Si Pedro ay isang inosente at walang anumang karanasan tungkol sa pagtatalik. Gusto niya magkaroon ng karanasan tungkol sa sex, sabi ni Pedro. Ano po ba ang ginagawa pag nagsisex? Sagot ng babae. Halika, ganito lang yan, turuan kita para matuto ka, baliktaran tayo. Wow! Ano po ang tawag dito? Ito ang tinatawag na 69. Okay. At inumpisahan na nila magbaliktaran pero, umutot ang girl ng 5 beses. Tama na ayoko na. Hindi ko na kaya ang natitirang 64. Natawa ka ba sa kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Lumang old jokes. Sa boss nagpapadede ang babae sa anak pero ayaw dumidi ng bata. Sabi ng galit na babae. Bakit ayaw mong dumide? Ibibigay ko to sa lalaking katabi ko. Lumipas na ang 20 minutes pero ayaw pa rin dumide. Lalong nagalit ang babae at ang sabi. Ayaw mo talagang dumide. Ibibigay ko talaga to sa lalaking katabi ko. Nagsalita na ang lalaki. Sabi ng lalaki. Ma'am, magdesisyon na kayo. Dapat kanina pa ako bumaba. Natawa ka ba sa kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Isang araw, si Juan ay nagdadrive sa kanyang motor backride niya yung anak niyang si Alejandra. Sa di inaasahan may mga masamang tao pala na nag-aabang sa kanila. Tinutukan sila ng baril at pinababa kinapkapan si Juan ng mga holdapper at kinuha ang kanyang wallet, relo, cellphone at pati ang motor nila. Nang ang anak na niyang si Alejandra ang kinapkapan wala man lang kahit singsing ang nakita ng mga holdapper kaya umalis na lang ang mga ito. Nung nakaalis na ang mga holdapper nagtanong si Juan sa anak niyang si Alejandra. Anak, bakit walang nakita ang mga holdapper sa'yo? Kasi po papa nung kinakapkapan kanila dali-dali kung tinago sa sa pempem ko yung cellphone at mga alahas ko para di nila makita. Buti naman, Hayes, kung nandito lang sana ang mama mo na itago rin sana niya yung motor. Natawa ka ba sa kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Paliwanag ni tatay sa kanyang anak. Nagtanong ang anak sa kanyang tatay at ang sabi. Tay, ano po ang sex? Sagot ng tatay. Anak, sa ating wika, ang sex ay ang pagtatalik o ang paglalapat at pagminiig ng katawan ng dalawang nilalang na lalaki at babae. Isa itong sagradong gawain na ginagawa ng 2 taong nagmamahalan na umabot sa walang kapantay na kaligayahan. Ito ay karaniwang ginagawa pagkatapos ng kasal at ang nagiging buma ay ang mga anak na kagaya mo. Wow! Napaisip ang anak sa sagot ng kanyang tatay at ang sabi. Ay nako, paano ko ba ikakasya ang paliwanag niyo tay dito sa biodata? Natawa ka ba sa kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat.